At lahat ng sinasabi ni Brother Eli, kumontra ngayon dito kay Kuya. Na ang sinabi, kapag ang isang mangangaral ayaw patanong, hindi sa Diyos yan. Kung ang isang mangangaral ay nagpapayaman, hindi sa Diyos yan. Ngayon nakita mo, nagpapayaman na si Kuya. Parang na-enjoy niya yung, yung pagiging sikat, yung respect na inaabot niya sa mga tagalabas, which is, sa akin, okay lang naman yun eh. Kaso dapat, umalis siya sa pagiging preacher, pinaka-head ng iglesia. Yun lang naman ang sa akin doon. Yes, tama. Maganda yung observation mo. And going back do sa sinabi mo kanina na ni-research mo, according to your research, price value noong property na building dyan sa yung UNTV building na hanggang ngayon hindi matapos-tapos is roughly around 3 to 0.5 billion pesos, sabi niyo po? 3 to 5 billion. 3 to 5 billion pesos. Ngayon, saan ka naman makakakuha ng makakapag-raise ng ganung kalaking pera kung hindi dahil sa iglesia. Samantalang si Mel Chanco nga ilang bata pa ako Mel Chanco na yun eh. Hanggang ngayon, 42 na ako, Mel Chanco pa rin siya. Wala naman siyang bahay diyan sa sa La Vista. Are you familiar with La Vista, brother Romel Yap? Hindi. Ano 'yon sa likod ng ng Ateneo de Manila University sa Katipunan. Ang mga nakatira doon si Gloria Macapagal Arroyo, yung dating na mayapang senador na si Miriam Defensor Santiago, si Vice Ganda na meron din siyang bahay doon. Itong si Daniel Rason, mas malaki pa yung property ni Daniel Rason sa La Vista kaysa sa property ni Senator Miriam Defensor Santiago. Yes po, Brad Ace. Mayroon akong question sa'yo, if you don't mind. Lumalabas ba self-fulfilling ang prophecy ni Bes nung sinabi niya dati, kung gusto mong yumaman, mayroon tatlong paraan. Kung naaalala mo yung sinabi niya. Yes. Sabi nga, isang paraan, maging drug lord ka. Yung isang paraan, maging, ano nga lord yung isa? Drug lord. Gambling lord. Gambling lord. At saka yung isa, pangatlo, praise the Lord. Kasi sabi niya, yung mga mangangaral na nagpapayaman. So lumalabas, nangyari din sa kanila yon. Yes, ngayon nakikita ko kay Kuya. Kasi nakita mo yung mga property na kinukuha niya. Hindi naman niya ipinapangalan sa iglesia eh. Kung sasabihin mong sa iglesia yan, hindi sa iglesia to eh. Pangalan mo sa iglesia. Actually, pinag-PM sa akin kanina, kaibigan ko sa church. Inano niya ako dyan. Sabi niya, basta may katungkulan siya. Sabi niya, matagal na ako dito. Yung perang kinikita sa mga negosyo na yan, ipinantutulong yan, alam mo. Sabi ko sa kanya, tawagan mo ako, mahirap mag-type. Hindi na raw niya kailangan ng paliwanag. So, nakita mo kung gaano sila ka-open-minded. Isa lang sasabihin ko yung bang ipinantulong sa mahirap, yung kinita doon, hindi ba kasama doon yung abuloy ng kapatiran? Kapatiran pa rin eh. 'Di ba? Kahit yung kinita mo doon sa negosyo na yun, hindi naman habang buhay. Ibig sabihin, hindi nakikinabang sila Daniel Rason doon. Nakikinabang sila ron. Hindi na nga nila naranasan yung naranasan ni Brad Eli noon na walang pamasahe, walang pagkain. Ibig sabihin, ang gagaling rin yung kita nila doon din sa abuloy ng kapatiran, kinikita sa negosyo, pang-travel, masarap ang buhay nila eh. Kaya wag nilang sabihin sa akin na, hindi, alam mo naman, pinantutulong yan eh. Yes, pinantutulong yan. Ano yung interest doon? Pinantutulong mo yan para umanib. Nakita po ba ninyo yung post ko, yung tungkol doon sa Sabi ko, sino ang may-ari neto at magkano? Yes, yung UNTV building. Actually, ni-research ko siya. Ang price niya nagre-range sa 3 to 5 billion. Patay. Tapos, 50% nun ang may-ari si Kuya. Tapos yung another 50% pinaghati-hatian ng ibang tao na which is familiar sa akin yung mga pangalan. Oo. So nakita ko, saan galing yung ipinapantayo doon? Yun ay abulo yan ng mga ng kapatiran. Yes. Pero kapag natapos yun, nakapangalan nyo ngayon kay Kuya, na ikaw na nag-abulo, hindi ka pwede basta-basta pumasok doon. Exactly. So, dito, parang ginagamit dito ni Kuya yung kapatiran. Hindi ako galit kay Kuya. Observation ko ito kasi hindi naman siya pwedeng tanungin eh. Hindi pag-usapan na lang natin. Parang sa tingin ko, nagagamit yung kapatiran para sa sariling kapritsyo. Yun lang ang tingin ko dito. Kaya nga ang sabi ko, di ba, kapag ikaw ay may sakit ka na kapatid
at nagkaroon, naabot na reach mo yung limit mo, let's say palagi ka nagpapa-hospital at tinanggihan ka na, hindi na totoo yung samahan na yan. Kasi meron kayong mga property na pwedeng ibenta para ipagamot sa isang kapatid. 'Di ba? Kaya dapat sa isang samahan, sa isang tunay na iglesia, hindi mo pwedeng pabayaan yung kapatid mo magkano man ang gastusin mo. Kasi pwedeng pagtulong-tulungan na magkakapatid yan eh. Correct. So dito, hanggat may property tayo, hanggat may KDRAC tayo, hanggat may UNTV building tayo, hanggat may bahay ang mangangaral, hindi mo pwedeng ikaligtaan ang kapatid na hindi sila tulungan at hindi mo sila pwedeng tanggihan kung sila ay nangangailangan ng gamot o pang-ospital. Tama. Tama. Magandang punto yan, brother. Actually, kagaya nga nung sinabi ko nung nag-live tayo, meron akong kapatid na nakasama sa Cambodia when I was in Cambodia. Nabao siya ngayon. Ngayon, yung kapatid nagme-maintenance. Ano siya? Actually, disabled yung kapatid eh. Physically disabled, tapos merong siyang anak na nag-aaral. Ang ginagawa ng kapatid, nagluluto-luto ng mga kakanin na inilalako niya kahit na disabled siya. Ngayon, pagka kinukulang siya ng pera, sa akin siya tumatakbo. Ako naman, hindi naman lagi, meron po akong perang maibibigay sa kapatid. Ngayon, sinabi ko doon sa kapatid, tutulungan kita. Ano bang pangalan ng manggagawa ninyo? Tinanong ko yung pangalan ng manggagawa, kinontak ko right away. Ngayon, brother, ano na pong balita? Nabigyan nyo na po ba ng gamot yung kapatid? Brother, hinarang po ako ni Brad Perry Quaresma eh. Ha? Bakit? Sabi kong ganyan. Sige, akong bahala kung kakausap direkta kay Brad Perry. Nung kinausap ko siya, ang sabi ni Perry Quaresma na ngayon ay SIC o TP na yata ang tawag sa kanya, SIC. Sabi niya, tinulungan na namin yan. Ganun ba ang inyong ganyan ba ang alam ninyong pagtulong? Pagka natulungan nyo na hindi nyo na pwedeng tulungan, paano kung nangailangan uli? Nagipit uli, hindi na nyo tutulungan? Sabi nga sa Biblia, di ba, buhay nga ibinibigay? Paano mo maibibigay yung buhay na walang kasing halaga, samantalang kapatid, hindi mo pwedeng, magkano lang naman ang hinihingi ng kapatid? 300 piso. Badong, ngayon lang, bago magsara sila sa closing prayer, merong bagong nilaunch, KDR, sabi niya. Ang MCGI daw, parang mga Boy Scout or kaya Rotary, meron na rin silang parang motto. Hindi ko na lang maalala yung salita, pero parang gano'n. Sa kanila daw is ang MCGI nakahanda sa gawang mabuti. Yan na ngayon ang magiging motto nila. Kanina sasabihin nila na bago na naman, sasabihin nung nasa panel. Bago yan. Salamat kuya, nabuksan sa'yo ang isang hiwaga. Bago yan. Hindi bago yan ha. Panahon pa ni Brad Eli yan. With all fairness, handa sa paggawang mabuti. yes, with all fairness naman kay Soriano, doon sa namayapang kinilala nating sugo, minsan panahon ng buhay natin, in fairness to him, na hindi ko nakita kay Daniel Rason, at noong panahon ni Soriano, naku, hindi po pwedeng meron kang mapabayaang isang kapatid. Pagka nakarating doon sa matanda na merong napabayaang kapatid, naku, yari ka sa consultation. Kaya ngayon yung mga manggagawa, ang yayabang eh. Kasi wala ng consultation eh. Correct. Pero ito, Brad Badong ako hanggang ngayon naniniwala pa rin ako kay Brad Eli. Naniniwala pa rin ako kasi lahat naman tayo, napansin mo nung namatay si Brad Eli, di ba nagkawatak-watak na yung iba? Ano ang nangyari sa iba? Di ba naging atheist? Bakit? Kasi nakilala na nila yung totoo eh. After nilang makilala yung totoo at nagkahiwa-hiwalay na nga, wala na silang makitang totoo. Ibig sabihin, yung aral na itinuro sa atin na natili, tulad ko, yung aral na nasa akin na natili yun eh. Kaya nga masasabi ko na hindi naman ako umalis sa iglesia eh. Nandun pa rin ako. Kaso nga lang, ang sinusunod ko, si Brother Eli. So, siguro nagkaroon lang ng nagkasala si Brother Eli, nakagawa ng hindi maganda. Diyos na ang bahala doon eh. Kaya nga siguro, tulad ng sinabi ko sa'yo, kaya nga siguro siya pinagpahinga ng maaga. Kasi baka mamaya maabot niya yung kasukdulan ng kasalanan eh. So, siguro,
Hanggat maaari, tinapos siya doon para maging dapat siya sa Diyos. Kasi aminin natin at sa hindi, natuto tayong lahat kay Brad Eli. Lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, lahat ng sinasabi natin ngayon, galing ito rin kay Brad Eli. Kaya nga natin nakita yung mali ni Kuya eh. Kaya Dahil nga, galing tayo kay Brother Eli. na i-differentiate natin. Yes. Na-distinguish natin yung difference. At lahat ng sinasabi ni Brother Eli, kumontra ngayon dito kay Kuya. Nang sinabi, kapag ang isang mangangaral ayaw patanong, hindi sa Diyos yan. Kung ang isang mangangaral ay nagpapayaman, hindi sa Diyos yan. Ngayon nakita mo, nagpapayaman na si Kuya. Parang na-enjoy niya yung, yung pagiging sikat, yung respect na inaabot niya sa mga tagalabas, which is, sa akin, okay lang naman yun eh. Kaso dapat, umalis siya sa pagiging preacher, pinaka-head ng iglesia. Yun lang naman ang sa akin doon. Yes, tama. Maganda yung observation mo. And going back do sa sinabi mo kanina na ni-research mo, according to your research, price value noong property na building dyan sa yung UNTV building na hanggang ngayon hindi matapos-tapos is roughly around 3 to 0.5 billion pesos, sabi niyo po? 3 to 5 billion. 3 to 5 billion pesos. Ngayon, saan ka naman makakakuha ng makakapag-raise ng ganung kalaking pera kung hindi dahil sa iglesia? Samantalang si Mel Chanco nga ilang bata pa ako Mel Chanco na yun eh. Hanggang ngayon, 42 na ako, Mel Chanco pa rin siya. Wala naman siyang bahay diyan sa sa La Vista. Are you familiar with La Vista, brother Romel Yap? Hindi eh. Ano yon sa likod ng ng Ateneo de Manila University sa Katipunan. Ang mga nakatira doon si Gloria Macapagal Arroyo, yung dating na mayapang senador na si Miriam Defensor Santiago, at si Vice Ganda, meron din siyang bahay doon. Itong si Daniel Rason, mas malaki pa yung property ni Daniel Rason sa La Vista kesa Preacher kesa sa property ni Senator Miriam Defensor Santiago. Kaya nga mangangaral eh. Kumbaga, unlimited ang kaya nga, di ba pinost ko, billionaire preacher. Yes. Talagang doon na siya, paangat na. Tingnan mo yung mga anak niya. Hindi nakaranas ng hirap yun eh. Mm-hmm. Bakit hindi sila ngayon ang manguna sa iglesia? Ba't hindi sila ang maging katuwang ni Kuya? Sila dapat ang nandun kasi yun yung pinakamataas na kaloob eh. Mm. Bakit? Kasi ang sasarap na ng buhay nila eh. Kaya nga, Brother brad, ba yung mga anak nila, Yes po. laki sa layaw. Bakit? Biruin mo, inahampas yung mga yaya nila. Sinisigawan yung mga yaya nila. Hindi mo pwedeng ituwid yung mga bata na yon. Isusumbong ka pagka sinumbong ka, yari ka. Brother Romel, Yes po, Brad Ace. mayroon akong question sa'yo, if you don't mind. Lumalabas ba self-fulfilling ang prophecy ni Bes nung sinabi niya dati, kung gusto mong yumaman, mayroon tatlong paraan. Kung naaalala mo yung sinabi niya. Yes. Sabi nga, isang paraan, maging drug lord ka. Yung isang paraan, maging, ano nga lord yung isa? Drug lord. Gambling lord. Gambling lord. At At saka, yung Yung isa, pangatlo, praise the Lord. Kasi sabi niya, yung mga mangangaral Na nagpapayaman. So lumalabas, nangyari din sa kanila yon. yes. Ngayon nakikita ko kay Kuya. Kasi nakita mo yung mga property na kinukuha niya. Hindi naman niya ipinapangalan sa iglesia eh. Kung sasabihin mong sa iglesia yan, hindi sa iglesia to eh. Pangalan mo sa iglesia. Actually, pinag-PM sa akin kanina, kaibigan ko sa church. Inano niya ako dyan. Sabi niya, siya basta may katungkulan siya. Sabi niya, matagal na ako dito. Yung perang kinikita sa mga negosyo na yan, ipinantutulong yan, alam mo. Sabi ko sa kanya, tawagan mo ako, mahirap mag-type. Hindi na raw niya kailangan ng paliwanag. So, nakita mo kung gaano sila ka-open-minded. Isa lang sasabihin ko yung bang ipinantulong sa mahirap, yung kinita doon, hindi ba kasama doon yung abuloy ng kapatiran? Kapatiran pa rin eh. 'Di ba? Kahit yung kinita mo doon sa negosyo na yun, hindi naman habang buhay. Ibig sabihin, hindi nakikinabang sila Daniel Rason doon. Nakikinabang sila ron. Hindi na nga nila naranasan yung naranasan ni Brad Eli noon na walang pamasahe, walang pagkain. Ibig sabihin, ang gagaling rin yung kita nila doon din sa abuloy ng kapatiran, kinikita sa negosyo,
pang-travel, masarap ang buhay nila eh. Kaya wag nilang sabihin sa akin na, hindi, alam mo naman, pinantutulong yan eh. Yes, pinantutulong yan. Ano yung interest doon? Pinantutulong mo yan para umanib.